So ito yung mga bagay-bagay na nagustuhan ko at hindi ko masyadong nagustuhan dito sa Li-Ning Yuying 5 after matakbo ko siya ng around 35 kilometers. So medyo natagalan itong full review na to kasi may isang complaint ako sa sapatos na to na sasabihin ko mamaya. So simulan muna natin sa basic specs. Ang size nito is 11 US tapos ang timbang niya is 300 grams. Hindi siya ganun gaan na sapatos. Pero hindi rin siya yung pinakamabigat na sapatos ko sa lineup kasi may 330 grams ako na sapatos ngayon. Size 11 din. Now, ang upper material niya is jacquard. Tapos itong toe box niya may konting structure. Nagbibigay ng shape. May mga overlays. Ayan. Sa kabila. Ganun din. Ang kanyang heel counter matigas. Ang kanyang tang is gusseted. Yan. May attachment yan. Makapal yung padding, pero ditong banda, manipis. Yung heel part naman niya, yung padding is makapal din. Heel collar area, yan, makapal. Ang kanyang midsole naman, material na gamit is EVA or supercritical EVA. Tapos, tawag nito ni Li-Ning is Cloud Plus. Unfortunately, pagdating sa stock height ng sapatos na to, wala akong nakita doon sa website ng Li-Ning. Pero marketed nila ito as cushioned shoes. So, mapapansin natin na makapal yung kanyang midsole. Itong outsole niya gawa sa rubber tapos mapapansin natin yung mga cutouts exposing the midsole. Itong EVA midsole. With that being said, ito na yung mga pros and cons sa sapatos na to. Base sa naging experience ko. Yung unang-unang nagustuhan ko dito is ang kanyang forma, which is something na hindi ganun ka-loud. Simple lang pero may dating. Para sa akin yung ganitong looks pwedeng panakbo, pwede ring panglakad or pamorma. Yung pangalawang nagustuhan ko dito is yung pulidong gawa ng Li-Ning. I think nasabi ko na yan sa review ko ng Li-Ning Red Hair 8 Pro. Talagang maganda at pulido yung mga gawa nila. Siguro kung hindi lang ito Chinese brand, mas mahal yung kanyang presyo base lang sa kanyang build quality. Now, itong upper naman niya is breathable. So, hindi umiinit yung paa ko dito, which is good. Tapos, good enough yung volume na naa-accommodate ng kanyang upper. Especially dito sa toe box para hindi sumakit yung mga paa ko, yung mga kuko hindi namamatay. So, yun, it's a big plus. Lalong-lalo na sa mga semi-wide fit na katulad ko. Semi lang, hindi ganun talaga kalaki. Now, in terms of fit, wala naman akong naging problema. Goods naman para sa akin itong sapatos na to. Wala rin akong heel slippage na naranasan. Although mas mainam sana kung meron siyang extra lacing hole. Kasi kapansin-pansin na wala siyang extra lacing hole para sa runner's loop. Pero yung isang complaint ko sa sapatos na to na sinabi ko na hindi ko or natagalan ako sa pag-review nito kasi itong part na to, itong heel part niya or heel collar part niya, mapapansin natin na masyadong makapal yung padding. Or for me, masyado siyang makapal. To the point na minsan, sumasakit yung Achilles part ko. To give you context, ang Achilles ko nagkaroon na ng injury last March. Para sa akin, masyado siyang makapal. Yun nga, sumasakit. Or hindi naman talaga sumasakit na nagkakaroon ako ng injury, pero napapansin ko na kumikirot. Kahit pa paano, konti lang naman. Kaya medyo naghinay-hinay ako sa paggamit sa sapatos na to. Now, pagdating naman sa midsole niya, sa performance, sa ride experience, well, hindi ko kailangang mag-adjust sa sapatos na to. So, hindi niya binago yung running mechanics ko, which is good. Ramdam ko rin yung stability na nabibigay ng sapatos na to. Actually, meron siyang pro bar lock dito sa gitna, which I think nakakatulong sa kanyang stability. Yung transition na naman maganda. Pagdating naman sa lambot ng sapatos na to relative sa ibang sapatos ko, hindi siya ganun kalambot. Pero hindi rin siya ganun katigas. Itong part na to, tuwing tumatakbo ako, mas firm. Now, for context kasi, ang timbang ko lang is around 63-64 kilograms. So, hindi ako masyadong mabigat. Now, may ibang nagre-review nito nang nagsasabi na malambot daw itong sapatos na to. Pero siguro depende sa timbang at saka depende sa strides nila, sa bigat ng strides nila. Para sa akin, hindi siya ganun kalambot. Pero hindi rin, yun nga, hindi rin siya ganun katigas. Siguro yung hindi ko lang talaga nagustuhan sa midsole ng sapatos na to is yung lacking of energy return. Hindi naman lacking na talagang walang-wala, pero compared sa ibang sapatos ko, talagang mararamdaman mo na hindi siya babagay sa medyo mabilis ang takbo. Kasi hindi ko masyadong nararamdaman yung energy return nito. Although natakbo ko siya ng around
4 minutes plus na pacing hanggang 5 minutes plus. Pero yun nga, hindi siya ganun ka-ideal sa ganung pace. Para sa akin, bagay siya sa pacing na around 6 minutes plus, 7 minutes plus, or pataas. Now, in terms of durability, ito yung pudpud ng kanyang outsole after 35 kilometers. So usually dito nauunang mapudpud yung mga outsole ng running shoes ko. Pero base dito sa nakikita ko, napaka-minimal lang after 35 kilometers. Saka, yun nga, a big plus nito is talagang makapal yung outsole niya. Ayan. Now, in terms of price, naglalaro itong sapatos na to around 2,000 plus. Pero bubababa siya to 1,000 plus kung naka-sale. Para sa akin, kung naka-sale to, isa to sa dapat nyong i-consider kung naghahanap kayo ng daily trainer na high stock na pwede sa easy run, pwede sa recovery run o kaya sa long run. Saka syempre yung sinabi ko kanina na pwede rin panglakad at pamorma. Pero yun nga lang, kung katulad ko kayo na merong problema sa Achilles part, maybe hindi ito yung sapatos na para sa inyo. Again, this is Li-Ning Yu Ying 5. Sana makatulong itong video na to sa desisyon nyo.